This video is going to be another stock market analysis video and ito yung 4 na stocks na i-cover ko sa video na to. For this video, hindi ko na pag-uusapan yung PSEI since wala naman pinagbago sa outlook ko sa kanya since the last stock market analysis video. So kung gusto nyo makita yung analysis ko sa PSEI, pwede nyong panoorin muna yung recent na stock market analysis video bago to. So punta na agad tayo sa unang stock. So that's TEL or PLDT. So for TEL, the last time that I talked about this stock nung second week pa ng June. So, lagpas 1 month na. So, kung bago ka pa lang sa channel na to, ang ibig sabihin ng blue vertical line is the last time na na-cover ko yung specific na chart or specific na stock. So, for TEL, nasunod naman yung bullish bias sa kanya. So, it was able to make a breakout lagpas dito sa R1 resistance niya. And makikita din natin dito na yung na-plot ko na R3 resistance, ayun nga yung nakapagpigil sa price ng TEL, no? It was able to reach yung 1,260 na price area pero nahihirapan siya. And I was able to spot this area kasi ito naman talaga yung previous na support or previous na base ng PLDT and nagipa nga siyang resistance actually. So nakapag-roll reversal na siya. And then, in between kasi nitong R1 and R3, meron tayong R2 na resistance. Hindi naman nahirapan yung PLDT dito. So, na-overcome niya ng mabilis lang, no? In a span of 2 days. Nag-close talaga siya above this area. So, ngayon, naging na siyang support dahil nalagpasan niya na yung resistance na yon. So, ang gagawin ko dito ngayon for TEL, tatanggalin ko tong levels na yan. Tapos, papalitan ko na lang ng isang line dito around 1-2. So, para sa akin, ito na yung S1 niya ngayon, no? And then, syempre, itong previous na R1 na kung saan, ayan yung consolidation niya before. So, dito ko na ilalagay somewhere yung S2. So, malapit dun sa previous range niya, no? So, syempre, wala na yung consolidation dito dahil hindi na yan yung ginagawa niyang pattern. And yung S1, ito na yung gagawin kong S3 para sa TEL. So, i-maintain ko lang dito yung psych support at 1,000 tapos S4. Although, para sa akin, medyo malabo na bumalik yung price ng TEL dito in the short term, no? I think it would take a lot of selling pressure para pumunta pa yung TEL dito sa S3. So, I think in the short term, kung magkaroon man ng selling pressure sa TEL, ito na siguro yung pwede niyang puntahan, yung S2 na price area. Kapag nabutas pa yung S1, pwedeng dito na siya makahanap ng maayos na support, no? Pero kung sobrang lakas talaga ng selling pressure, then S3 is the next support. So, that means itong R3, ito na yung R1 ngayon, syempre. Dahil ayan na yung main na resistance niya. And then, itong level sa 1,350, ito na yung R2. So, itong R1, napipigilan niya yung price ng TEL at current levels. And isa sa malakas talaga na nangyaring negative, no, pagdating sa stock market is yung patuloy na pagtaas ng oil prices. So, nagkakaroon ng negative sentiment overall sa market. So, I think isa din yun sa fundamental reason kung bakit nahihirapan yung TEL na magpatuloy pataas towards this previous resistance sa 1,350. So, kung hindi naman magiging sobrang negative yung overall market sentiment, posible siguro na yung TEL mag-create na lang ng consolidation sa area na to up until lumakas yung buying pressure para matry siyang mapa-breakout sa levels na to, no? For it to test yung 1,350 na level. Pero syempre, kung selling pressure yung talagang malakas, then it's possible na mabutas pa niya tong S1, no? Tapos pumunta siya dito sa S2. So, pag nilabas ko yung MA20, makikita naman natin na nasa short-term uptrend yung TEL. It was able to make this reversal nung third week papuntang last week ng June. So, okay na din kahit papano kasi ever since the start of the Middle East conflict dito, nung first week ng March, nasa downtrend talaga siya hanggang second week ng June, no? So, ilang buwan din siyang downtrend. Tapos ngayon, mabuti na lang at nakapag-reverse na siya. For the MA50 naman, nasa medium-term downtrend din siya nung start ng Middle East conflict. And then ngayon, mukhang nagta-transition siya towards a medium-term consolidation. But if it's able to move past itong R1 na resistance, pwedeng mag-transition siya towards a medium-term uptrend. For the MA100 naman, overall nasa long-term consolidation siya. So makikita naman natin na yung price na to ng TEL, ito pa yung prices niya last year pa nung same period, no? So ito yung June, July, tapos around August, nasa malapit lang siya sa 1.2 tapos 1.3 na price area. So mabuti na lang talaga nakapag-reverse yung stock nung second week, third week ng June, ito. Kasi yung overall trend niya sa long term talaga downtrend, no? Ito, pababa talaga yung
galaw ng TEL. So mabuti na lang at nag-support itong level sa 1060 plus and nakapag-reverse. So ngayon, tinatry niyang ma-overcome yung MA100 pero nahihirapan siya. So that means nasa malaking consolidation yung PLDT. So andito siya sa loob ng isang sobrang laking box because of the consolidation sa MA100. So let's see in the coming days or weeks kung magiging neutral lang ba yung PLDT tapos dito lang siya sa loob ng consolidation or magbe-breakdown or breakout ba siya papunta sa support or sa resistance. So for the next stock, that's AT or Atlas Mining. So for Atlas, medyo matagal na since the last time that I talked about this stock, kaya I think nag-reset na yung chart. Although madalas ko itong pinag-uusapan sa private community kung saan pinag-uusapan ko yung mga exclusive videos about the stocks that I have or stocks na binabantayan ko. So if you're new to this channel, kapag may nakikita kayo ditong bought price, ibig sabihin yan sa swing trading ko na portfolio, meron akong position sa 80. Kasi yung gamit ko na charting software is yung charting software ng broker ko, which is InvestaTrade. So, wala siyang significance in terms of the key levels or anything na related sa chart. Ito lang talaga yung average price ko. Kasi automatic siyang lumalabas dito sa charting software ko. So for 80, sobrang ganda ng ginawa niyang moves for the past few days. And isa sa mga naging catalyst talaga ng Atlas is yung sobrang ganda nila na 2Q report, no, na kung saan sinasabi nga na nasa 4 billion yung overall income nila for the first half of 2026. So makikita naman natin na sobrang laki ng volume. So I'm sure hindi lang retailers yung pumasok dito, but karamihan din ng mga funds talaga kasi no choice sila sa sobrang ganda ng fundamentals ng Atlas, no. So ngayon nagkakaroon lang siya ng pause, which is of course expected dahil ang laki na nung tinaas ng stock. Yung mga scalpers or mga momentum day traders, they're probably already taking some profits, no, to secure lang yung kanilang mga gains, which explains itong move na ginagawa niya ngayon. So, for 80, it looks like meron siyang kine-create na small box around this level. So, ito siya. Magko-consolidate lang siya dito up until manalo pa ulit yung buying pressure, yung mga buyers para mag-move higher yung stock or di kaya magkaroon ng selling kung manalo man yung selling pressure, no? So, pwede pa siya mag-breakdown dito sa box na to. So, on the bearish side of things, pag nag-breakdown yung 80, tapos sobrang lakas pa nung selling pressure, ano yung mga levels na pwede niyang puntahan? So, ito yung nakikita ko kaagad. Yung mga previous resistance niya, no, na pwedeng mag-serve as the next support. So, that means yung around 10.40 na price area, this is going to be the S1. And then, yung 9.86 na price area, ito na yung posible niyang S2. So, ayan yung nakikita kong major support for Atlas. So, pagdating naman sa resistance, let's look towards the left kasi syempre ito na yung 52-week high niya kung ano pa yung posible niya na maging resistance. So, it's very obvious na meron siya ditong previous na support. So, ito siya. So, syempre that means ayun na yung magiging resistance niya na next. So, this is the R1 resistance for me. So, medyo maliit na lang yung upside in terms of the current short-term movement ng 80. So, I think pag nakalagpas siya dito, makaka-encounter talaga siya dito ng possible selling pressure. Depende sa lakas ng buying at selling na mangyayari sa levels na to. So, pag nilabas ko yung MA20, makikita natin na nasa short-term uptrend yung stock. So, very obvious naman yun. Simula pa nung second week ng July, no, nagta-transition na siya towards a short-term uptrend. And then, for the MA50, nasa consolidation siya previously. But because of this move na ginawa niya nung July 20, talagang ang lakas na nung ginalaw ng stock na pwedeng magpa-transition sa kanya towards a medium-term uptrend. And for the MA100, nasa consolidation din siya. And then, hindi ko pa masasabi na long-term uptrend to for 80 kasi nagparabolic lang siya, no, for this past few days. Pero kung ma-maintain niya tong galaw na to, then definitely nasa long-term uptrend siya yung trajectory niya, no. So, as mentioned kanina, meron akong position sa 80. So, sa swing trading ko na portfolio, I'm already up by more than 50%. So, ito yan. Sa position trading, long-term investing portfolio, I'm already up by nearly 50% din. Nasa halos 48% yung gains ko dyan. So, naging maganda yung movement ng 80.
So, as you can see dito sa mga price orders ko, I was able to create a position sa 80 para sa swing trading portfolio ko nung July 6 up until July 15. So, yung final na addition ko sa kanya nung July 15 lang nangyari. So, that means in a span of about 19 days. Kasi July 6 ko siya nabili nung umpisa. Meron na akong more than 50% gains, no? So, I will discuss comprehensively kung paano ako nakakahuli yung mga ganitong type ng stocks kagaya ng Atlas Mining at marami pang iba. So, I will share my trading methodology, yung mga strategies ko on how to trade these type of stocks sa technical analysis course na gagawin ko. So, if you're interested to apply sa course na to, you can check the pinned comment. And if you want to have access sa mga exclusive videos na available lang sa private community at members ng channel na to, along with the benefits that you see dito sa screen, you can just send me an email dito sa address na to and sagutin nyo lang tong mga questions na to along with the subject na membership. So, for the next stock, that's GSMI. So, for GSMI, the last time that I talked about this stock nung second week to third week April pa. So, ito nga siya, no? Nung may blue vertical line pa. So, previously, if I remember correctly na yung ina-expect ko dito sa GSMI is magsistay lang siya dito sa loob ng consolidation up until magkaroon ng selling pressure na posibleng mag-drive ng stock papunta dito sa S2 or S3 na price area. So, nasa loob lang naman yung GSMI ng consolidation up until the second week of June. So, for 2 months, nagsistay siya dito sa consolidation na to, no? And then, nagkaroon siya ng selling pressure tapos nag-breakdown. And then, andito na nga siya sa in-between ng S2 tapos ng S3 na support niya, no? So, tatanggalin ko na tong consolidation ng GSMI kasi syempre hindi na ito yung ginagawa niyang pattern. And then, itong S1, so tatanggalin ko na yan kasi since nagkaroon na siya ng breakdown, i-convert ko na to into a resistance, which I think is already happening sa GSMI. Simula nung nag-breakdown siya doon, hindi pa siya nakakalagpas ulit sa 270 na price area. So, para sa akin, ito na yung R1. And then, ibig sabihin yan, yung mga levels dito before, magbabago na rin yung mga resistances nila. Gagawin ko na tong R3. Tapos, ito magiging ng R4. So, aside from the key levels na ginawa ng GSMI, I think another added resistance dito sa stock na to is nag-create na siya ng trend line, no? So, ito siya. And meron siyang point A, point B, point C. Tapos, kapag nahulog pa yung stock further, point D. So, isa lang ibig sabihin nito kapag nakakita tayo ng trend lines na merong multiple points, in order to reverse yung movement na sinusundan ng trend line, kailangan niyang mag-breakout palabas ng trend line na yon. So, in this case, yung GSMI, kailangan niyang makapunta ng 270, no? As soon as possible. Kasi, pag hindi niya kayang butasin itong trend line na to, mataas yung chance na baka sundan niya lang yung trend line na ginagawa niya, no? So, crucial area pala yung 265 papuntang 270 sa GSMI. Kasi, sinusundan niya tong trend line pattern niya eh. So, let's say, bumalik ulit yung GSMI papunta dito sa trend line niya, tapos sundan niya, posible din naman na mag-support pa dito sa 250 kasi mukhang may buying pressure naman sa level na to. Pero pag nagkaroon pa talaga ng further na selling pressure, then it's possible na pumunta pa siya sa 245, no? So, at this level kasi, pag in-extend ko yung arrow, sinusundan pa rin niya yung trend line eh. So, para sa akin, ang support na ng GSMI na S1 is ito na, yung level na to. So, clear naman na nagkaroon siya ng support dito sa 250 na price area. So, ito yung S1. So, this means this level here is already your S2. So, sa ngayon, ito yung major support ng GSMI, no? Yung 245, 246, papuntang 252 na price area. So, ito as evidenced by the green arrows, no? So, definitely hindi magiging maganda for GSMI kapag nabutas pa tong S2 kasi malalim na yung technical support niya. Nasa 224 na. So, hindi naman ibig sabihin na pag nahulog yung GSMI sa S2, dito na siya dediretso sa level na to. Syempre, pwede pa rin naman siyang magkaroon ng buying pressure between these levels, no? Kung may mga investors dyan na matatapang na sasaluhin tong stock na to sa levels na yan. Pero, sinasabi ko lang to kasi ito yung technical support niya. So, in terms of the technicals, no? Ito yung next na major support niya. So, milestone for GSMI, kailangan niyang makalagpas dito sa 270 para labas na siya dito sa trend line niya. And kung mahuhulog man yung GSMI, dapat hanggang dito lang sa between S1 to S2.
So, pag nilabas ko yung MA20, so kitang-kita naman, nasa short-term downtrend siya simula pa nung March. So, I think affected din ng Middle East conflict, no? So, pag nilabas ko yung MA50, ganun din, nasa medium-term downtrend siya. So, dati nasa medium-term consolidation, no? Pero dahil sa nangyaring drop in prices simula nung May, eto siya. So, talagang nasa medium-term downtrend na yung stock. And then, for the MA100, nasa long-term consolidation siya, pero it looks like nagsuslope talaga siya downwards. So, ang laki nung naging effect nung drop niya, May onwards, no? So, kung nagstay lang sana yung GSMI above ng 270, 275, wala sanang issue kasi nasa loob pa rin siya ng consolidation. So, tingnan natin in the coming days or weeks kung kaya bang lumagpas ng GSMI dito sa trendline resistance niya. So, for the last stock, that's Bloom. So, for Bloom, I think matagal na din since the last time I talked about this stock. Mukhang nakapag-reset na yung charts. So, I just need to reset yung mga patterns tas drawings na pwede niyang gawin, no? So, for Bloom, very obvious. Meron tayong recent swing high dito sa 2.44. And yung nakikita kong reason kung bakit nagkaroon ng selling dito, malapit na siya sa previous niya na double bottom dito sa 250. So, meron kasi siyang double bottom dito sa 250 nung January to February. So, I think naging aggressive lang yung mga sellers dito kaya nag-take profits na sila, no? Nung malapit na dito sa 250 na price area. So, definitely this is the R1 for me. And pagdating naman sa support ngayon ng Bloom, eto siya yung 2.08. So, very clear naman na meron siyang support dyan. So, I think this extends further dito sa 2 na price area. Kasi, syempre, psych support. Tapos, meron din siyang previous na resistance nung June 2. So, it looks like Bloom will move inside a consolidation dito sa area na to. So, tingnan natin yung next na support. Pag nahulog yung Bloom sa S1, so, pwedeng ito siya. Yung next na possible support niya in terms of the major support na medyo malalim. So, andito ulit sa 1.60 plus kasi ito yung kanyang 52-week low eh. So, para sa akin, ito yung major support na S2 ng Bloom kasi ito yung 52-week low niya eh. Pero, may mga minor support dito between 1.84 tapos 1.72. Pero in terms of the major support, ito siya. So, in the event naman na makapag-breakout yung Bloom dito sa resistances niya, sa makapal na resistance, yung next na possible resistance is this level here sa 2.80. So, very obvious naman, meron tayong swing high dyan dati. So, ayan na yung R2. And then, ito sa 3.08. So, ito yung R3 along with the psych resistance sa 3. So, medyo makapal-kapal yung resistance sa Bloom. So, hindi ko pa masasabi kung nakapag-reverse na yung stock, no? Kasi, ito yung key level talaga niya sa R1. So, pag nag-close siya dito sa 251, tapos hindi na siya nahuhulog, pwede kong masabi na nakapag-reverse na yung stock sa downtrend niya. So, pag nilabas ko yung MA20, ito na nga, pinakita na sa atin na nag-breakout na siya tapos above na siya ng MA20. So, ngayon pa lang, nasa short-term uptrend na siya. So, pag lumagpas pa dito sa R1, mas nagkakaroon ng conviction dun sa short-term uptrend niya, no? So, baka pwede niya nang i-test yung R2 pag nangyari yun. So, pag nilabas ko naman yung MA50, nasa medium-term downtrend siya, tapos biglaan yung nangyaring price increase niya dito. So, hindi ko pa masasabi na nasa medium-term uptrend yung stock, lalo na at lumalapit siya pabalik dito sa MA50. So, mukhang mas possible na medium-term consolidation yung galaw ng Bloom, no? Kung magsistay lang siya dito sa loob ng box or kung bababa pa siya. Pag nilabas ko yung MA100, nasa long-term downtrend yung stock. So, sobrang tagal na nitong nasa long-term downtrend. Last year ng October pa. And sa ngayon, nagtatry siyang mag-transition towards a long-term consolidation. So, pag nagtagal pa tong box na to na ma-fulfill pa ng Bloom yung prices na yan, let's say until the end of the year, yung MA100 magsa-sideways movement talaga yan. So, mas binibigyan niya ng conviction yung long-term consolidation ng stock na to. So, tingnan natin, no, kung kaya bang ma-overcome ng Bloom yung R1 resistance niya or magbe-breakdown ba siya dito sa S1 na support. So, how about you guys? What do you think about these stocks? Let me know in the comment section or kung meron kayong mga stock requests na gusto nyong makover sa next na stock market analysis video. So if you haven't watched yung mga videos ko about specific stocks, you can click towards the upper right and my stock market lesson videos sa bottom right. And don't forget to like this video and subscribe sa channel so you'll always be updated sa future videos na i-upload ko pa.